Napansin mo ba na minsan paggising mo sa umaga, parang mabigat ang paa mo, parang namamaga, parang hindi normal, at minsan kahit nakaupo ka lang buong araw, lumalaki pa lalo ang pakiramdam ng paa mo? Maraming seniors ang nakakaranas nito, pero ang problema, karamihan ini-ignore lang, iniisip nila normal lang yan sa edad. Pero ang totoo, hindi ito dapat balewalain. Ang manas ng paa o tinatawag na edema ay maaaring senyales na may nangyayari sa loob ng katawan mo. Pwedeng dahil sa poor circulation, sobrang asin sa katawan, o minsan dahil sa simpleng bagay lang na hindi mo napapansin araw-araw. Pero ito ang magandang balita. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot agad-agad. Minsan, ang solusyon ay nasa bahay mo lang. Simple, mura, at kaya mong gawin kahit anong edad mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 mabisang lunas sa manas ng paa gamit lang ang tubig at asin. At hindi lang ito basta tips, ito yung mga bagay na pwede mong simulan agad ngayong araw. Simulan natin sa unang paraan na sobrang simple, pero madalas hindi ginagawa ng karamihan. Unang lunas, mainit na tubig na may asin para sa foot soak. Alam mo ba na ang paglalagay ng paa sa maligamgam na tubig na may asin ay isa sa pinaka-epektibong paraan para maibsan ang pamamaga? Ganito kasi yan. Kapag ibinabad mo ang paa mo sa mainit-init na tubig, nagre-relax ang muscles at bumubuti ang daloy ng dugo. At kapag may asin, tumutulong itong hilahin palabas ang sobrang fluid na naiipon sa paa mo. Isipin mo na parang sponge ang katawan mo. Kapag sobra ang tubig sa isang bahagi, kailangan itong ilabas. At dito, pumapasok ang asin. Subukan mo ito. Maghanda ka ng palanggana. Lagyan mo ng maligamgam na tubig, hindi masyadong mainit ha, yung kaya lang ng balat mo. Tapos maglagay ka ng 2 hanggang 3 kutsarang asin. Ilagay mo ang paa mo doon ng mga 15 hanggang 20 minuto. Habang ginagawa mo ito, mapapansin mo unti-unting gumagaan ang pakiramdam. Parang may pressure na nawawala. May isang lola na nakausap ko dati. Sabi niya, araw-araw daw siyang nahihirapan maglakad dahil sa pamamaga. Pero nung sinubukan niya itong simpleng foot soak na ito, after ilang araw lang, napansin niya na mas madali na siyang tumayo at gumalaw. Hindi ito magic, ito ay epekto ng tamang pag-aalaga sa katawan. Pero ito ang mahalaga, consistency. Hindi pwedeng isang beses lang tapos hihinto ka na. Gawin mo ito kahit 3 beses sa isang linggo at makikita mo ang pagbabago. Ngayon, punta tayo sa pangalawang paraan na mas simple pa, pero napaka-powerful. Pangalawang lunas, pag-inom ng tamang dami ng tubig. Mukhang simple, pero maraming seniors ang kulang sa tubig araw-araw. At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng manas. Bakit? Kasi kapag kulang ka sa tubig, nagtatago ang katawan mo ng fluid. Parang survival mode. Iniisip ng katawan mo, kulangan ako sa tubig, kailangan kong mag-ipon. At saan napupunta ang ipon na iyon? Madalas sa paa. Kaya kahit parang contra-intuitive, ang pag-inom ng mas maraming tubig ay nakakatulong para mabawasan ang manas. Subukan mong uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Hindi kailangan pilitin ng sabay-sabay. Dahan-dahan lang. 1 baso sa umaga, 1 sa tanghali, 1 sa hapon. Mapapansin mo mas gagaan ang pakiramdam mo. Hindi lang sa paa, pati sa buong katawan. May isang lolo naman na nagsabi na akala niya normal lang ang pamamaga sa paa niya. Pero nung sinabihan siyang uminom ng mas maraming tubig, nagulat siya na bumaba ang pamamaga pagkatapos ng ilang araw. Minsan, ang solusyon ay hindi komplikado. Kailangan lang ipaalala sa katawan mo kung paano gumana ng tama. Pero ito ang catch. Iwasan mo ang sobrang alat sa pagkain habang ginagawa mo ito. Kasi kung iinom ka nga ng tubig, pero sobra naman ang asin sa pagkain mo, babalik din ang problema. Balance ang susi. Ngayon, baka iniisip mo, ganun lang ba kasimple? Oo. Pero tandaan mo, ang simpleng bagay na ginagawa ng tama at tuloy-tuloy ay mas malakas kaysa sa komplikadong paraan na hindi mo naman ginagawa. At sa susunod na parte, may ibabahagi pa akong mga paraan na mas magpapabilis ng ginhawa ng paa mo.
Mga bagay na hindi alam ng karamihan pero napaka-epektibo. Kaya kung nararamdaman mo na ang pagbabago o may natutunan ka na kahit isa lang, ituloy mo lang ang panunood. Sa Part 2, pag-uusapan natin ang mga teknik na makakatulong para mapabuti ang daloy ng dugo at mas mabilis mawala ang pamamaga. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, comment mo lang, malakas na paa para alam kong kasama pa kita. Ngayon, kung ginawa mo na yung mga unang paraan, yung foot soak at pag-inom ng tamang dami ng tubig, malamang napansin mo na kahit papaano, gumagaan na ang pakiramdam ng paa mo. Pero eto ang hindi alam ng karamihan. Kahit ginagawa mo na ang mga iyon, kung mahina ang daloy ng dugo sa paa mo, babalik at babalik pa rin ang manas. Parang ganito yan. Kahit gaano pa kalinis ang tubig sa ilog, kung mabagal ang agos, mag-iipon pa rin ito. At sa katawan mo, ang agos na yan ay ang circulation o daloy ng dugo. Kaya ang susunod na mga paraan na ibabahagi ko sa iyo ay nakatuon sa isang bagay. Pagpapagalaw ng dugo mo para hindi mag-ipon ang fluid sa paa. Simulan natin sa pangatlong lunas na sobrang simple pero napakalakas ang epekto. Pangatlong lunas, pagtaas ng paa o leg elevation. Minsan, ang dahilan ng pamamaga ay hindi dahil may sakit ka agad. Minsan, gravity lang ang kalaban mo. Kapag matagal kang nakatayo o nakaupo, ang dugo at fluid bumababa sa paa mo. At kung hindi ito na ibabalik pataas ng maayos, doon nagsisimula ang manas. Kaya ang simpleng pagtaas ng paa ay malaking tulong. Ganito ang gawin mo. Humiga ka o umupo sa kama o sofa, tapos maglagay ka ng unan sa ilalim ng paa mo. Siguraduhin mong mas mataas ito kaysa sa puso mo. Hindi kailangan sobrang taas. Basta komportable at medyo nakaangat. Gawin mo ito ng mga 15 hanggang 20 minuto. Habang nakaangat ang paa mo, tinutulungan mong bumalik ang fluid papunta sa katawan mo para ma-process at mailabas. May isang senior na nakausap ko. Lagi siyang nakaupo buong araw dahil nanonood lang ng TV. Araw-araw, namamaga ang paa niya. Pero nung sinubukan niyang itaas ang paa niya habang nanonood, napansin niya na unti-unting nabawasan ang pamamaga. Hindi niya binago ang buong lifestyle niya. Isang maliit na adjustment lang, pero malaking epekto. At ito ang sikreto, gawin mo ito araw-araw, lalo na sa hapon o gabi kung kailan mas ramdam ang bigat ng paa. Ngayon, punta tayo sa pang-apat na lunas na kadalasang nakakalimutan ng marami. Pang-apat na lunas, simpleng paggalaw o light exercise. Hindi mo kailangan mag-gym. Hindi mo kailangan ng komplikadong routine. Ang kailangan mo lang ay galawin ang paa mo. Kapag hindi gumagalaw ang katawan, bumabagal ang circulation. At kapag mabagal ang circulation, naiipon ang fluid. Kaya kahit simpleng paggalaw lang, malaking tulong na. Subukan mo ito habang nakaupo ka. Igalaw mo ang paa mo pataas at pababa. Iikot mo ang ankle mo pakaliwa at pakanan. Gawin mo ito ng ilang minuto, ilang beses sa isang araw. Kung kaya mo, maglakad ka kahit 5 minuto lang sa loob ng bahay. Hindi mo kailangang mapagod. Ang goal mo lang ay paandarin ang dugo mo. May isang lola na hirap maglakad. Pero sinabihan siyang gawin lang ang simpleng ankle movements habang nakaupo. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niya na hindi na kasing lala ang pamamaga ng paa niya. Ganun kalakas ang simpleng galaw. Pero eto ang mas mahalaga, consistency ulit. Mas mabuti ang 5 minuto araw-araw kaysa isang oras na minsan lang. Ngayon, baka iniisip mo, paano kung hindi ako sanay gumalaw? Walang problema. Simulan mo sa maliit. Kahit 2 minuto lang. Ang mahalaga, nagsisimula ka. Habang tumatagal, mararamdaman mo na mas gumagaan ang katawan mo. Hindi lang sa paa, pati sa pakiramdam mo. At ito ang gusto kong tandaan mo. Ang katawan natin, kahit tumatanda, may kakayahan pa rin mag-heal. Kailangan lang natin siyang tulungan. Hindi mo kailangan ng komplikadong paraan. Kailangan mo lang ng tamang galaw, tamang tubig at tamang pag-aalaga. Sa susunod na parte, ibabahagi ko ang huling lunas na kadalasang hindi napapansin ng marami. Pero isa sa pinaka-epektibo para tuluyang maiwasan ang manas ng paa. At doon din natin pag-uusapan kung kailan dapat mag-ingat
at magpatingin na sa doktor. Kaya huwag kang aalis. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, comment mo lang, lakas na binti, para alam kong tuloy-tuloy ka sa pagbabago mo. Ngayon, kung sinunod mo yung mga naunang paraan, yung foot soak, pag-inom ng tubig, pagtaas ng paa, at simpleng paggalaw, malamang napansin mo na may pagbabago na. Pero ito ang isang bagay na madalas hindi sinasabi. May isang simpleng gawain na pwedeng magpalala o magpagaling ng manas ng paa at ginagawa mo ito araw-araw nang hindi mo namamalayan. Ito ang panglimang lunas. Panglimang lunas. Tamang paggamit ng asin sa katawan, hindi sobra, hindi kulang. Alam mo, maraming seniors ang nalilito pagdating sa asin. Yung iba iniisip, bawal ang asin. Yung iba naman hindi na binibigyan ng pansin kung gaano karami ang asin sa pagkain nila. Pero ang totoo, hindi mo kailangang alisin ang asin sa buhay mo. Kailangan mo lang itong kontrolin. Bakit importante ito? Kapag sobra ang asin sa katawan mo, humihila ito ng tubig. At kapag may sobrang tubig, saan ito pupunta? Madalas sa paa, kaya nagkakaroon ng manas. Pero kung kulang naman ang asin, naaapektuhan din ang balance ng katawan mo. Kaya ang goal mo ay balance. Subukan mong bawasan ang sobrang alat sa pagkain. Hindi ibig sabihin na wala ng lasa ang pagkain mo. Ang ibig sabihin lang, iwasan mo yung mga pagkain na sobrang processed, sobrang maalat, tulad ng instant noodles, processed meats, at mga delata na mataas sa sodium. Palitan mo ito ng mas natural na pagkain, mas fresh, mas simple. May isang lolo na nakausap ko. Halos araw-araw kumakain ng delata. Hindi niya napapansin na mataas pala ang sodium nito. Lagi siyang may manas sa paa. Pero nung unti-unti niyang binawasan ang mga ganitong pagkain at pinalitan ng mas natural na pagkain, napansin niya na bumaba ang pamamaga. Hindi agad-agad, pero paunti-unti. At doon mo makikita ang maliliit na pagbabago. Kapag ginawa mo araw-araw, nagiging malaking resulta. Ngayon, gusto kong balikan mo lahat ng napag-usapan natin. Hindi ito komplikado. Mainit na tubig na may asin para sa paa. Sapat na pag-inom ng tubig. Pagtaas ng paa para tulungan ang circulation. Simpleng paggalaw para paandarin ang dugo. At tamang kontrol sa asin sa pagkain. 5 bagay. Simple, kayang gawin. Walang gastos na malaki. Pero, ito ang pinakamahalagang tanong. Gagawin mo ba ito? Kasi maraming tao ang nanonood, pero kaunti lang ang kumikilos. At ang katawan mo, hindi magbabago kung hindi ka kikilos. Hindi kailangan perfect, hindi kailangan sabay-sabay. Kahit isa lang ang simulan mo ngayon, malaking bagay na. Halimbawa, ngayong gabi, subukan mong ibabad ang paa mo sa maligamgam na tubig na may asin. O kaya, habang nanonood ka, itaas mo ang paa mo ng ilang minuto. Yung mga simpleng bagay na ito, kapag ginawa mo araw-araw, magugulat ka sa epekto. Mas gagaan ang pakiramdam mo. Mas magiging komportable ang paglalakad mo. At higit sa lahat, mararamdaman mo na kaya mo pang alagaan ang sarili mo kahit anong edad mo. Pero bago tayo magtapos, gusto kong magbigay ng paalala. Kung ang pamamaga ng paa mo ay sobrang lala o hindi nawawala kahit ginagawa mo na ang mga ito, mas mabuti na magpatingin ka sa doktor. Kasi minsan, ang manas ay maaaring senyales ng mas malalim na kondisyon tulad ng problema sa puso, kidney o atay. Hindi kita tinatakot. Pinapaalalahanan lang kita. Mas mabuti ang sigurado. Ngayon kung may natutunan ka sa video na ito, gusto kong malaman, anong paraan ang susubukan mo muna? Yung foot soak ba, pag-inom ng tubig o yung pagtaas ng paa? I-comment mo sa baba. At kung sa tingin mo may matutulungan itong ibang senior, pwede mo rin itong ibahagi sa kanila. At kung gusto mo ng mas maraming ganitong practical at madaling sundan na tips para sa kalusugan mo, mag-subscribe ka para lagi kang may bagong matutunan. Dahil tandaan mo, ang edad ay numero lang. Ang tunay na sukatan ay kung paano mo inaalagaan ang sarili mo araw-araw. At kung nandito ka pa hanggang dulo, comment mo lang tapos na po para alam kong kasama kita hanggang huli.